Yun nga mga katropa, marami nagtatanong sa akin kung bakit hinihinang ko pa, kung bakit pinagtsatsagaan kong hinangin yung bawat wire kapag gumagawa kami ng mini driving light o ng busina. Kasi ang rason ko mga katropa kaya ko hinihinang dahil dito sa Lingayen, medyo maalat yung tubig dito at madaling magkorosyon yung mga sakit. Kaya iniiwasan ko yung ganong problema, kaya ang nangyayari, hinihinang ko na lang yung bawat wire kapag gumagawa kami ng mini driving light o gumagawa kami ng busina. So yung motor pala ni boss mga katropa, Aerox 155, nagkaroon ng error 42 at ang gusto ni boss mga katropa, i-convert natin yung kanyang speedometer gamit yung Honda Beat kasi napanood niya yung video natin na nag-convert tayo ng speedometer ng Honda Beat sa Aerox na ABS. So willing naman siyang gumastos ng 1.7 para mai-convert at gumana yung kanyang speedometer. Pero ang problema, ayokong i-convert yung kanyang motor. Ngayon, sabi ko sa kanya, dahil yung conversion na yon para lamang sa ABS na motor at gagawing non-ABS. So kung hindi daw pwede, sabi ni boss, bibili na lang siya ng speed sensor na bago. Ang problema, yung speed sensor na bago, nagkakahalaga rin ng 1,200 hanggang 1,600. Pero sabi ko nga kay boss, saglit lang, i-check muna natin yung wiring mo, kung ano ba talaga yung problema bago ka bumili ng piyesa. Tara pa, i-center sa natin, paikotin yung gulong. Ay, walang center stand na boss, ano? Center stand wala. Friends, lagyan nga natin ng ano rito ay tukot. Matutukuran ba natin? Para mapaikot yung gulong. Ano nangyari sa center stand niya, boss? Nagkalawang. Nabulok? Nabulok. Ay. Sige, tira pa. Paikotin mo. Sige, paikotin mo. Okay. So yun mga katropa, error 42 at hindi gumagana yung speedometer ng motor ni boss. Kung sakaling na-encounter mo ito sa iyong motor o sa motor ng iyong customer, ano ba yung mga dapat nating i-check bago tayo magpalit ng speed sensor? Kasi yung speed sensor medyo may kamahalan din. Sayang naman kung magpapalit ka kaagad na hindi mo pa sine-check yung kanyang wiring. So sa video nito mga katropa, ituturo ko sa inyo step by step kung ano yung mga dapat nating gawin para ma-solve natin yung error 42 ng ating motor at para gumana yung kanyang speedometer. Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop dun sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng bahay. Ito na yung tulay ng bahay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito. Pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters, nasa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. So ang bubuksan natin dito mga katropa para maayos natin yung error 42 at para maayos natin yung speedometer sensor ng ating motor. Ang bubuksan lang natin dito ay yung mismong bandang harapan. At syempre pinaka-importante sa lahat, bago tayo magpalit ng pyesa ng speedometer sensor, bago natin palitan, dapat na-check natin yung kanyang wiring. So paano ba i-check yung wiring ng ating speedometer sensor? So dito sa baba mga katropa, kung mapapansin nyo, mayroon tayong makikitang speedometer sensor dito sa bandang harapan. Ito yung mismong speedometer sensor ng ating Aerox. So kung tutuntunin natin yung wire na yan, dito sa taas, makikita natin yung mismong wire ng ating speedometer sensor. Ito siya. At sa dulo niyan, mayroong sakit na puti. Sa sakit ng ating speedometer sensor, mayroon tayong dalawang wire na makikita. Mayroong kulay puting wire
at merong black wire na makikita. So ito yung dalawang wire ng ating speedometer sensor, merong white wire at merong black wire na makikita. Yung kulay black wire, yan mismo yung signal ng ating speedometer sensor. Tapos yung white wire naman, ito naman yung supply ng ating speedometer sensor. Ang supply ng ating speedometer sensor ay positive supply. So mula rito sa baba ng ating speedometer sensor, packet sa taas, yung white wire ng ating speedometer sensor, i-check natin yan kung napapasukan ng positive supply o accessory wire itong kulay puting wire ng ating speedometer sensor. So para malaman natin kung napapasukan ng positive supply itong white wire, kailangan nating balatan yung kanyang wire. So heto na mga katropa yung white wire ng ating speedometer sensor, binalatan natin para makita natin kung napapasukan siya ng positive supply. So para malaman natin kung napapasukan siya ng positive supply o accessory wire, gagamit tayo dito ng test light. So napaka-importante mga katropa na kapag tayo nag-troubleshoot, dapat gumamit tayo ng test light para hindi natin nahuhulaan yung ating trabaho. Ngayon, kung positive supply yung hinahanap natin o accessory wire yung hinahanap natin, yung test light clip natin dapat naka-body ground. Bakit natin nilagay sa body ground? Kasi nga, positive supply o accessory wire yung tinetest light natin at hinahanap natin dito sa motor. Kaya dapat naka-body ground yung ating test light clip. Pagkatapos natin mailagay sa body ground yung test light clip natin, ite-test light natin itong white wire na binalatan natin. Dapat umilaw yung ating test light kapag tinest light natin yung white wire. So bago nyo i-test light yung white wire ng speedometer sensor, dapat nakabukas yung susian, naka-on yung ignition kasi accessory wire yung ating tinetest light. Pagkatapos mabuksan yung ating ignition switch o yung ating susian, pagkatapos nating mai-on, i-test light natin yung white wire. So hindi siya umilaw mga katropa. Ang ibig sabihin yan, hindi napapasukan ng positive supply yung ating white wire kahit na naka-on yung ating ignition switch, kahit na nakasusi tayo. Ito, yung panel niya, nakasusi yung ating motor. Pero hindi umiilaw yung white wire. Hindi siya napapasukan ng positive supply. So ang possible na problema nito, baka yung computer box hindi niya na babatuhan o hindi niya nasusuplayan ng positive supply itong white wire kaya hindi gumagana yung ating speedometer. May pagkakataon kasi mga katropa na yung computer box nagkakaroon ng problema at hindi niya nasusuplayan ng positive supply itong white wire ng ating speedometer sensor. So ito yung pinakamadaling gagawin natin para ma-solve natin yung problema ng motor ni boss at ng motor ng inyong customer. Dito sa socket na white wire, ito yung socket ng ating park light, meron kayong makikitang light brown wire. Yung light brown wire, ito yung accessory wire ng ating motor at positive supply yung kanyang nilalabas dito o kaya yung dumadali dito, positive supply. So ang gagawin natin dito mga katropa, babalatan natin yung light brown wire. So heto na mga katropa, yung light brown wire ng ating motor, binalatan natin yung kanyang wire. Syempre kapag nagtitest light tayo ng accessory wire, dapat naka-ilaw o naka-on yung ating susian, nakabukas dapat yung susi. Yan, naka-on yung ating panel. So i-test light natin yung ating light brown wire kung iilaw yung ating test light. So umilaw mga katropa, ang ibig sabihin yan, good yung supply dito sa light brown wire, napapasukan siya ng positive supply at walang problema. So ito yung gagawin natin dito mga katropa. Dito sa light brown wire, since napapasukan ito ng positive supply, ang gagawin natin dito, magtatap tayo ng wire dyan at itatap natin dito sa white wire ng ating speed sensor. Para pag on natin ng susi, mapapasukan din ng positive supply itong white sensor at iilaw na yung ating test light kapag tinest light natin yung white wire. So heto na mga katropa yung pansamantalang ginawa natin. Dito sa white wire ng speed sensor, nagtap tayo ng extrang wire. Pagkatapos nilagay natin dito sa light brown wire ng ating motor. So kapag tineslight natin ito mga katropa, itong light brown wire, syempre pag tineslight natin yan na nakasusi yung ating motor, kapag tineslight natin itong light brown wire, meron siyang positive supply at since na nagtap tayo ng wire dito sa white wire, mapapasukan na rin siya ng positive supply. So okay na, good na yung ating supply at good na yung positive supply ng ating white wire ng speed sensor. Pagkatapos yan mga katropa, isusi natin, tignan natin kung mawawala na yung error 42 at kung gagana na yung kanyang speed sensor. Siyempre meron pa ring error 42 kasi hindi pa umiikot yung ating gulong, pero once na pinaikot natin yung gulong, tara pa, paikot natin yung gulong. Iyon no, buhay na buhay. Solve boss. Okay na.
Magkano ba itong maliit na wire? 5 piso? Maliit na wire lang eh. Para gumana yung speedometer mo eh. So heto yung dahilan mga katropa kung bakit hindi ko kinumbert yung motor ni boss at hindi ko tinanggap yung offer niya na magpalit ng speedometer sensor dahil alam ko yung kanyang mga gastos ay hindi naman kalakihan para mawala yung error 42 at para gumana yung kanyang speed sensor. So pagkatapos niya mga katropa, i-organize natin yung wiring na katulad nito, iayos natin para iwas grounded at syempre pagkatapos niyan subukan nyo uli yung kanyang motor kung gumagana pa rin yung kanyang speed sensor at kung wala na talaga yung kanyang error 42. Alright, mga katropa, good na good yung motor ni boss, wala nang problema at wala na ring error 42. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayong natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa, God bless at ingat palagi sa pagwawiring.